Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 2, 2024. Ako si Paul Henson at ito ang Balitang A to Z. Impeachment complaint versus Vice President Sara Duterte, formal nang inihain sa Kamara. It's very concerning. Every intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ and one of our baselines is very worrisome. Russian attack submarine naispatan malapit sa West Philippine Sea. Dalawang Coast Guard vessels idineploy sa Rosal Reef dahil sa panghaharas ng Chinese chopper sa mga mangingisdang Pinoy. National University nabawi ang championship sa UAAP Cheer Dance Competition. Obra ni Rizal na Josephine Sleeping, umabot ng record-breaking 31 million pesos ang bid. Christmas Station ID ng A to Z. Sabi ko, oh naman po. At silipin, bagong Christmas Station ID ng A to Z, sang by Maymay Entrata, inilabas na. Magandang gabi. Ang ating top story, inihain na sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inendorso ito sa pangunguna ng Akbayan Party List para sa reklamo ng korupsyon at iba pang high crimes. Ang Balitang A to Z ni Stanley Gahete. It's official. Formal nang tinanggap ng House Secretary General ng House of Representatives ngayong Lunes ng hapon ang inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain ang 50 pahinang impeachment complaint ng ilang advocacy groups, religious leaders, sectoral representatives at pamilya ng mga biktima ng EJK na siya namang inendorso ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Kasama na nagbigay ng suporta ang itinalagang tagapagsalita ng grupo na si dating Senador Laila de Lima. 5 po yung grounds. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. So ang wala lang na ground for impeachment is treason. So majority of the grounds are present. Sa inihain, laman ng complaint ang 24 articles of impeachment na tumutukoy sa umano'y paglabag ni Duterte sa konstitusyon, isyu ng katiwalian at pagpapabaya sa tiwala ng publiko. Kalakip sa mga isyu na ipinupukol kay Duterte ay ang alegasyon ng irregularidad sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education, gayon din ang mga naging pagbanta niya sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. During the press con in October 18 and the second one in November 2024, because these are very unbecoming and these are actually betrayal of public trust, because these are also high crimes, yung kanyang mga threats doon sa latest na mga rant niya o kanyang mga meltdown. Tiniyak naman ng Office of the Secretary General na susundin ng Kamara ang proseso ng impeachment alinsunod sa konstitusyon. Pero sakali namang umusad ang reklamo, posibleng maging limitado ang oras ng Kongreso dahil matatapos ang kasalukuyang termino sa June 2025 at may mga sesyon lamang hanggang Pebrero dahil sa kampanya para sa halalan. It is crucial to underscore that addressing an impeachment complaint is not a discretionary act for the House of Representatives, but a constitutional obligation. We call on all parties to allow the legal process to take its course, ensuring that truth and justice will prevail. Sa paghahain ng impeachment complaint, napunta na sa liderato ng Kamara ang desisyon sa pag-usad at pag-endorso nito sa Committee on Justice. Pero paalala ni Sendanya, kapag gusto, may paraan. At yung paraan po na yon ay paraan para
panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan at ninanakawan ng taong bayan. Mula 1986, 4 na opisyal na ang na-impeach ng Kamara, kabilang narito sina dating Pangulong Joseph Estrada, dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona at dating Commission on Elections Chairperson Andres Bautista. Matatandaan sa umano'y leaked text message sa mga mambabatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang linggo. Hiniling niyang huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Sara dahil mag-uubos lamang daw ito ng oras at mas maraming isyu ng Pilipinas ang dapat kaharapin ngayon ng pamahalaan. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Sa pambihirang pagkakataon na mataan ang isang attack submarine ng Russia malapit sa West Philippine Sea, mahigit 100 kilometro lang mula sa Occidental Mindoro. Ayon sa National Security Council, bahagi ito ng freedom of navigation. Pero para kay Pangulong Bongbong Marcos, nakababahala ang presensyang ito. May balitang A to Z si Barbie Mulak. Aminadong nababahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impormasyong nakapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas, ang attack submarine ng Russia. That's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ on our baselines is very worrisome. December 2, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na namataan ng Russian submarine na UFA-490, mahigit 148 kilometers lang kanluran ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro nitong November 28. Ayon sa AFP, bantay sarado ng kasundaluan ang naging galaw ng attack submarine na hindi tuluyang nakalubog sa tubig. Niradyohan ng Philippine Navy ang Russian asset na nagsabing naghihintay lang sila ng mas magandang panahon para makabalik papuntang Vladivostok. We challenged the attack submarine kung ano ang ginagawa niya sa ating exclusive economic zone. At sumagot ito. No? Ang sinabi niya, nagpakilala siya na siya ay itong Russian attack submarine at sinabi niya na galing siya ng exercises, PASEX exercises with the Royal Malaysian Navy sa Kota Kinabalu sa Malaysia, and on the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok. Paglilinaw ng Philippine National Security Council, sakop ng freedom of navigation ang pagbaybay ng Russian vessel. Part pa rin niya ng high seas, kaya kahit sinong barko ay pwedeng dumaan dyan. So long as hindi siya naglo-loiter or hindi siya kumukuha ng mga natural resources o kaya naman meron siyang ibang ginagawa na hindi tama, no? Gaya ng paggawa, for example, ng Marine Scientific Survey. Sa kabila nito, nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mambabatas. Sabi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, ang presensya ng foreign military asset ay posibleng makadagdag sa hindi pagkakaunawaan, lalo na sa sensitibong bahagi ng karagatan. Si Senator Joel Villanueva naman, iniangat ang kahalagahan ng mas pinaigting na pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Sa ngayon, nakabalik na ng Russia ang naturang submarine, habang wala pang komento ang Russian Embassy sa Maynila o ang Department of Foreign Affairs ukol rito. Para sa Balitang A to Z, Barbie Mulak. Mula sa Russian attack submarine, dumako naman tayo sa helicopter ng Chinese Navy na nangharas sa mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino sa Rosal Reef. Nakaranas pa ang Philippine Coast Guard ng dangerous maneuver mula sa Chinese Coast Guard. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa video na kuha ng mga mangisda nitong November 28 at ipinadala sa Philippine Coast Guard, kita ang napakababang paglipad ng Chinese People's Liberation Navy chopper sa ibabaw ng Filipino fishing boats. Ayon sa mga mangingisda, tumagal na hanggang 10 minuto ang pag-aligid ng Chinese chopper sa bawat grupo ng mga mangingisdang Pilipino. According to the Filipino fishermen, it's not just the chopper, no? The China Coast Guard vessels na nandoon sa vicinity has been challenging ang ating mga mangingisdang Pilipino, and then even telling them to leave the area. Idineploy ang dalawang sasakyan ng PCG sa Rosal Reef nitong November 30 para lalayan ang mga mangingisdang Pilipino. Pero habang papunta sa Rosal Reef, we experienced dangerous maneuver
on the part of the Chinese Coast Guard vessel 5203 around 8 p.m. and 10 p.m. nung gabi ng November 30 when we passed through the vicinity of Escoda Shoal. December 1, nang marating ng PCG Rizal Reef kung saan naroon ang higit sa 100 mangisdang Pilipino lulan ng nasa 18 bangka. Nandun din ang 2 sasakyan ng Chinese Coast Guard. Matapos sumadsad ang 2 fishing boat ng Pilipinas dahil sa lakas ng alon at masamang panahon. Ayon sa PCG, pawang kapwa Filipino fishermen ang sumaklolo sa mga mangingisda. It was also shared by the Filipino fishermen na despite of the presence of the 2 China Coast Guard vessels, ay hindi sila tinulungan ng China Coast Guard vessel. Kaya naman, nakakagugulat daw na bago malis sa Rizal Reef ang PCG, nagradyong China para magalok ng tulong sa mga mangingisang Pilipino na lumubog. Again, I don't know how they want to play this script, no? Kasi ang paglubog ay nangyari noong November 30. Ang offer nila sa Coast Guard, which is tingin ko they intentionally recorded the offer, is December 1. Ibig sabihin, they just want to appear na they are extending assistance. But Sa kabila naman ng patuloy na agresyon ng Beijing sa West Philippine Sea, ayon sa PCG ay tumaas ang bilang ng mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Tiniyak ng PCG ang patuloy na pagbabantay sa karagatan na sakop ng bansa para igiit ang soberanya ng Pilipinas. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, kasama na ang dental services sa mga benepisyo para sa PhilHealth members. 1,000 pesos ang coverage para sa mga serbisyo tulad ng palinis at bunot ng ngipin. Pero sapat na ba ang halagang ito? Alamin ang reaksyon ng mga Pinoy sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Good news! May bagong benepisyo mula sa Philippine Health Insurance Corporation. Epektibo ngayon ang dental health services para sa bawat membro ng PhilHealth. Under this package, mouth examination, oral screening, dental prophylaxis or cleaning, and fluoride varnish application, fissure sealants, Class V procedures, emergency tooth extractions, and dental consultations will be covered. Ibig sabihin, kung dati magbabayad ka para sa pabunot ng ngipin, palinis o papasta, ngayon libre na ito para sa PhilHealth beneficiaries. Pero magkahalo ang opinyon ng ilang Pinoy sa coverage amount na 1,000 piso. Ayon sa ilan, bunot pa lamang para sa isang ngipin ay 500 piso na. Para po sa akin, pang hindi po siya sir, enough or hindi po siya sapat. Kasi once a year lang po siya, sir, di ba? So 1,000 a year. So parang hindi po. Sa tingin ko naman kasya na yun. Kasi kinakailangan din ng mga tao ng alternatibo sa HMO kasi marami yung mga taong walang benepisyo. Ayon naman sa PhilHealth, posible namang lumaki ang dental health coverage kalaunan. We're not there yet. We're starting with this package. And along the way, if there's a need, we will increase the coverage, we will increase the amount of the benefit. Ipinagmalaki din ng state insurance ang kanilang revenue collection kahit hindi pa naman tapos ang taong 2024. November 22, premium collection umaabot ng 172 billion pesos. And our benefit payment umaabot ang 148 billion pesos. Ayon sa PhilHealth, ang mataas na revenue collection ay magbibigay daan sa mas pinagandang benepisyo para sa mga miyembro. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kabataan sa Manila Boys Town sa Marikina City na hindi sila kinalilimutan ng pamahalaan. Ang Manila Boys Town ay tirahan ng mga nangangailangan ng kalinga. Sa Christmas gift-giving activity, nagtungo ang Pangulo sa pasilidad para maghandog ng mga pagkain, hygiene kits at mga regalo sa mahigit 700 residente, kabilang na ang mga matatandang iniwan ng kanilang pamilya. Sa harap ng mga dinaanan natin, may mga bagyo, may mga sunog, pero Pilipino tayo eh. Sanay tayo sa ganyan kahit na natisod tayo ng konti, tatayo ulit at tatayo. At ang aking Christmas wish, kahit sinong Pilipino, dapat naman magkaroon ng kahit papano maramdaman ang Christmas spirit at magkaroon ng Merry Christmas.
Bumida ang mga naggagandahang Christmas tree at ornaments sa outlet ng isang mall sa Pasay City na tinawag na Barong Project. Sa pangunguna ng San Juan City Government at Mayor Francis Zamora, nabigyang buhay ang mga pinaglumaang Barong Tagalog. Likha ang mga ito ng inmates mula sa San Juan City Jail. Layunin ng proyektong makatulong sa kanilang kabuhayan at bigyan ng pagkilala ang kanilang mga talento. Talagang nag-iisip kami ng paraan upang pagamat nasa loob nga po sila ng ating city jail, ay we try to make them live their lives as close to normal as possible. Yung Christmas season talaga ay inaasahan natin dahil pag makita ito ng ating mga mamamayan at magustuhan nila ito, ibig sabihin nun ay meron silang PDL na matutulungan. Abangan sa aming pagbabalik. Obra ni Jose Rizal na pinamagatang Josephine Sleeping, umabot sa record-breaking na 31 million pesos ang private bid. At National University, nabawi ang kampyonato sa UAAP Cheer Dance Competition. Abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Umabot ng record-breaking na 31 million pesos ang private bid para sa sculpture ni Jose Rizal na pinamagatang Josephine Sleeping. Nilikha ng pambansang bayani ang obrang ito ilang buwan bago siya mamatay sa Bagong Bayan. Pero may pag-asa ba itong mapasakamay ng National Museum of the Philippines? Alamin sa ating Balitang A to Z. Sa haba na 9.5 pulgada, mas malaki lang ng kaunti sa A4 size na papel ang obra ni Jose Rizal. Pero ayon sa art experts, hindi matatawaran ang halaga nito. An artist's supreme expression of love for someone is to actually put her in his artwork. And so this is perhaps Rizal's testament of his faithful and undying love for Josephine Bracken. Gawa sa plaster of Paris, nilikha ni Rizal ang Josephine Sleeping habang naka-exile sa dapitan nang magkita silang muli ng kanyang ultimo amor o irog na si Josephine Bracken. Ilang buwan lang ito bago maging martir si Rizal sa Bagong Bayan. It's very sensual, so very sexy. Rizal was not afraid to actually show the world that this is my wife, even if we're not married. That we love each other and that we're doing things together. It's a great tribute to Josephine. It is a fantastic reflection and illustration of his love for her. And it is nice to see it resurface after decades, literally. Nitong Nobyembre 30, inauction o isinubasta ang Rizal masterpiece sa Leon Gallery sa Makati. Mula sa starting price na 7 million pesos, umabot ng 31 million pesos ang private bid sa obra, na world record-breaking para sa mga likha ng pambansang bayani. Alinsunod sa batas, may 7 araw ang National Museum of the Philippines para tapatan ang top bid sa Josephine Sleeping ni Rizal. Nanindigan ang Sandigan Bayan sa naunang desisyon nito ng pag-absuelto kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa kasong indirect at direct bribery. Sa resolusyong inilabas noong November 27, ibinasura ng Anti-Graft Court ang motion for reconsideration ng prosecution. Nanindigan ang Sandigan Bayan sa pag-absuelto kay Estrada sa mga paratang na tumanggap siya ng 183 million pesos na kickback mula sa mga umano'y peking proyekto ni Janet Lim Napoles. Iginiit ng korte na bigong mapatunayan ng prosekusyon ang alegasyon laban kay Estrada. Nanawagan ang International Criminal Court sa mga may nalalaman na magbahagi ng impormasyon tungkol sa umano'y mga krimen sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, maaaring mag-report sa website ng ICC.
Tiniyak niyang mananatiling confidential ang identity ng informants at korte lamang ang may access sa impormasyon. You can put in somebody else's name, your lawyer's name, or whoever they would like to contact, as long as you yourself could be contacted through this channel, intermediary. That's how we do it as well with victims. Hindi naman po lahat ng victims required magbigay kumbaga ng cellphone number. And only the court has access to it. Kumambyo ang kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy sa pag-apela sana sa paglilipat sa pastor sa Pasig City Jail. Ayon sa legal counsel nito na si Attorney Israelito Torreon, bagamat ang habol lamang sana nila ay seguridad at kaligtasan ni Kibuloy, pinag-iisipan nila ang pagbawi sa apela dahil sa mga isyung pampolitika ngayon. Kasunod ito ng paglilipat kay Kibuloy sa naturang pasilidad mula sa Philippine National Police Custodial Center nitong Nobyembre. We might be wasting a lot of papers if we will insist on our sana kasi ang sa amin naman yung security niya, we felt before that he would be more secured in Camp Crame given the security threats against him. Out of this world ang naging performance ng National University para mabawi ang kampyonato sa UAAP Cheer Dance Competition sa Mall of Asia Arena linggo ng gabi. Suot ang astronaut at alien-inspired outfits, todo bigay ang NU Pep Squad sa kanilang intergalactic cheer dance. Makapigil hininga rin ang kanilang stunts at acrobatics. Ito na ang ikawalong UAAP Cheer Dance crown ng NU na tie sa win record ng UST. Susunod, Christmas feels na talaga. Bagong Christmas Station ID ng A to Z inilabas na. May Entrata na piling kumanta ng 2024 Station ID. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z. Inilabas na ang bagong Christmas Station ID ng A to Z Channel 11 para kay Maymay Entrata, wish come true na i-perform ang pamaskong awiting Ikaw ang kukumpleto ng Pasko. Ang Balitang A to Z ni Lane Garcia. Ilang tulog na lang, Pasko na! Kaya naman ang A to Z may maagang pamaskong handog para sa inyo. Inilabas na ang bagong Christmas Station ID ng A to Z Channel 11 para sa taong 2024. Tampok dito ang ilang personalidad na bumubuo sa programang Balitang A to Z at Zoe Broadcasting Network Incorporated. Sa pangunguna ng Balitang A to Z News Anchor Barbie Mulak, Naomi Almohano, Paul Henson, Rod Garabot at ZBNI General Manager Rene Gonzalez. Handog nila ang saya, matatamis ng ngiti at paglilingkod sa Diyos at bayan. Talaga namang ikaw ang kukumpleto ng Pasko na siyang tema ng Station ID. Inawit yan ng nag-iisang ama kabugera, Maymay Entrata. Composed by Jonathan Manalo. Nung una po sinabi sa akin, ma'am, na ako nga daw po yung kakantaan ng Station ID, Christmas Station ID ng A to Z. Sabi ko, naman po. Pero, akala ko po, marami kami. Isa na to sa mga nililook forward ko dati pa lang na, kailan kaya ako makakanta ng Christmas Station ID? Tapos yung binigay ng Panginoon, sobra pa. Buong kanta yung binigay niya. Narinig ko kagad right away kung anong klaseng music, kung anong klaseng melody yung i-compose for the song na sobra siyang uplifting, inspiring, very Christmassy. At the same time, merong sense of contentment. Itong Station ID namin ngayon ng A to Z, pinakamasaya, I must say. Kasi
bukod sa ang ganda ng pagkakanta ni Maymay, and bagay na bagay talaga sa kanya yung song. Ito yung pinaka mabilis din na nagawa namin na song. Literally, Abot-abot rin ang pasasalamat ni Maymay dahil bilang Kristiyano, malakian niya ang naitulong sa kanya ng Panginoon sa mga pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Dahil ikaw ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko. Kasi parang wala na akong hihilingin pa, kundi siya lang sa buhay ko. Sa dami-dami ng pinagdaanan ko. Maraming salamat po A to Z family dahil ako po ang inyong pinili po na kumanta po ng Christmas Station ID. Sobrang malaking honor po yun at privilege po sa akin. Thank you po. Kaya sa lahat po ng mga nanonood po, wag niyo pong kakalimutan. I hope this song will remind you that only God can complete us po. Nagbigay rin ng inspiring message ang ama ng ZBNI at si Back Party List na si Brother Eddie Villanueva. Kung papapasukin po natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, siguradong magiging kumpletong-kumpleto na ang ating Pasko at Bagong Taon. Tanggapin natin ang pinakamagandang regalo ngayong Pasko at Bagong Taon, ang regalo ng buhay na kumpleto at pinagpala. Ang regalo ng buhay na walang hanggan. O di ba? May kakaibang sayang hatid at talaga namang feeling complete basta kasama ang A to Z. Dahil sa A to Z, kumpleto tayo! Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Ang ating quote of the night ay mula sa Christian evangelist na si Ruth Stapleton. Sabi niya, mas ramdam ang diwa ng Pasko kung ibabahagi ang tanglaw ng pagmamahal sa higit na nangangailangan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. 23 days na lamang, Pasko na. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!